Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa magandang balita, Biblia. Ngayon po, pag mag-aaral tayo ng panibagong talakayan, bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan, ano ang ibig sabihin ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Ating pagbulay-bulayan, mga kapatid, kung ano ang ating matututunan pagdating dito sa ating pag-aaralan, ano ang ibig sabihin ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, dito kung gagawin nating literal, mga kapatid, dahil tayo yung mga makasalanan, kailangan talaga natin mamatay kasi makasalanan tayo. Pero tandaan natin, may muling pagkabuhay, mga kapatid. Tandaan natin yan. May muling pagkabuhay ng siyang kumikilala sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo, sapagkat sinunod niya ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Ponso Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maigsim panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo. Ama namin sa langit, din ginawa ang aming panalangin sa oras na ito, sapagkat Ikaw ang aming itinataas sa oras na ito sa pamagitan lamang po sa Kristo. Dinadakila ka namin, Ama, na nasa langit, sapagkat Ikaw ang sa nagbibigay biyaya sa bawat isa. Binibiyayaan niyo po ang bawat lingkod ninyo at ang bawat tao sa mundong ito sa pangalan lamang ng Ponso Kristo. Pagkaing spiritual, physical man, ang aming pangangailangan, bigyan pagpapala ang bawat isa. Nawa kapagkat patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa bawat pagkakasala namin sa aming kapwa. Naway kapagan nyo rin po kami. Nawa ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Ponso Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu, sapagkat nasa inyo lamang po amang Diyos ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan, ano ang ibig sabihin ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan? Dito mapagbubulay-bulayan natin ang sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa puso nito, ang kasalanan ay rebelyon o paglaban sa Diyos. Ang ating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos na ating manlilikha at nagpapanatili sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito'y makikita sa Juan 14:6. Ang Diyos ay kilala bilang dakilang ako nga. Ang buhay nasa Diyos. Kaya sa tuwing nagkakasala tayo at nahihiwalay sa Diyos, naghihiwalay tayo mula sa tunay na buhay. Kaya nga, hindi natin matatakasan ng kamatayan at tiyak na mararanasan natin ito. 3 puntos ang kinakailangan ipaliwanag patungkol sa isyong ito. Una, hindi nangangahulugan na magreresulta agad-agad ang kasalanan sa pisikal na kamatayan. Hindi sa atin ang sinasabi sa Roma 6 na mamamatay tayo agad sa pisikal kung tayo'y magkakasala. Sa halip, ito'y tumutukoy sa espiritual na kamatayan. Ikalawa, nang maranasan natin ang kaligtasan kay Kristo, iniligtas tayo mula sa espiritual na kamatayan at pinagkalooban ng espiritual na buhay. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito'y makikita sa Roma 6:23. Ikatlo, kahit pa sa mga mananampalataya, nagre-resulta ang pagkakasala sa isang uri ng espiritual na kamatayan. Bagamat iniligtas na tayo sa ultimong kabayaran ng kasalanan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi tayo ligtas sa mga natural na konsekwensya ng sirang relasyon sa ating Ama. Sa tuwing magkakasala tayo, mararanasan natin ang sintomas ng espiritual na kamatayan.
maaari tayong makaranas ng pag-uusig ng budhi, kahungkugan, kalituhan, at pagkawalay sa Diyos. Kahungkugan. Parang ang lalim nito, no? Kahungkugan, kalituhan, at pagkahiwalay sa Diyos. Kumikilos tayo na gaya ng mga hindi mananampalataya sa halip na maging mga makatwiran ng anak ng Diyos. Ang ating kasalanan, kahit na bilang mga mananampalataya, ang nagdudulot ng sakit sa puso ng Diyos at pumipighati sa kanyang espiritu na nanahan sa atin. Efeso 4:30. Bagamat hindi pinuputol ng kasalanan ng ating relasyon sa Diyos, ang ating kasalanan ang nagiging hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Isipin natin ang relasyon sa pagitan ng isang anak at ang kanyang magulang. Kung susuway ang anak, masisira ang relasyon niya sa kanyang magulang. Iniibig pa rin ng magulang ang kanyang anak at patuloy na ikinabubuti ang kanyang anak ang nasa kanyang puso. Hindi tumigil ang bata sa pagiging anak sa kanyang magulang. Gayunman, maaring makaranas ang bata ng mga konsekwensya na hindi pagtitiwala ng kanyang magulang, pagdidisiplina, pakiramdam, ng pag-uusig ng budhi at ang mga katulad nito. Sa huli, muling manunumbalik ang relasyon, ngunit sa pangkalahatan, sakit ang unang mararanasan. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Kung lalaban tayo sa Diyos at hindi tayo susunod sa kanyang kalooban para sa ating buhay, nagre-rebelde tayo laban sa buhay, at dahil dito mararanasan natin ang kamatayan, pagkasira ng relasyon sa pagresulta sa sakit ng kalooban at mga problema sa buhay. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, muling manunumbalik ang ating espiritual na buhay. Ang pakikipag-isa natin sa Diyos muling magkakaroon ng layunin sa buhay, katwiran, kalayaan at iba pa. Ang sinabi ng Ama sa talinghaga ng alikbuhang anak, ang pinakamainam na paglalarawan sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Lucas 15:24. Amen. So dito mga kapatid, no, pinapakita sa atin kung ano ba yung ibig sabihin, no, na sinasabi sa Roma, no, sa 6:23, na ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dito pinapaunawa sa ating mga kapatid na yung kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ay yung ano mga kapatid, no, yung pagkamatay natin sa espiritual. Bakit? Kasi habang patuloy tayong gumagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos, tayo mismo ang lumalayo sa Diyos mga kapatid. Namamatay ang ating espiritual. Bakit? Kasi nga mga kapatid, ang Diyos ay spiritual, no? Hindi nakikita ng ating natural ng ating mga mata. Espiritong makapangyarihang Diyos ang ating Ama na nasa langit mga kapatid. Bagamat sinasabi rin sa Roma sa 6:23 na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Ibig sabihin, sa pamagitan ng Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Yan ang nais iparating na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So ating pagbulay-bulay mga kapatid, napakasarap isipin mga kapatid, no, na bilang isang Kristiyano sa panahong ito mga kapatid, na sabaga nakakapagbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan ng social media o sa channel na ito sa kabila ng pandemic mga kapatid. Aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na tayo gabayan ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng Panginoong Kristo, at ito'y kalooban ng Ama na nasa langit. So ating pagbulay-bulay mga kapatid, ang katanungan, anong ibig sabihin, no? Anong ibig sabihin ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan? Sabaga, may katanungan na ano nga ba, no? Ano nga ba ibig sabihin ng kamatayan ang kabayaran ng kasalanan? Kasi kung gagawin nating literal mga kapatid, oo nga naman, no? Namamatay ang tao. Bakit? Dahil sa kasalanan, 'di ba? Literal na namamatay
ang katawan lupa dahil saan? Dahil sa pagkakasala. So, yung ba'y ibig sabihin na kapag hindi nagkakasala ang tao, hindi mamamatay? Mali ka mga kapatid, no? Mali yung ganung kaisipan. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat tao sa mundong ito may oras na ipinanganak at may oras din ng hangganan ng kanyang buhay. Mamamatay at mamamatay siya. Okay mga kapatid? Pero, bakit sinasabi dito ni Apostol Pablo na datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan? Iisipin natin, manalig tayo kay Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi sa literal, no? Hindi sa literal na ngayon nakikita niyo nagsasalita ako, sa tuwing magpipreach ako ng salita ng Diyos, magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan, is literal. Hindi mga kapatid. Ibig sabihin dito, spiritual mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoon Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dito sa lupa mga kapatid. Hindi dito, kundi sa doon mga kapatid, doon sa langit. Doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Oras na magkaroon na ng paghuhukom sa darating ng panahon mga kapatid. Ating pagbulay-bulayin ito mga kapatid. Napakaganda at napakasarap isipin na sa pag-aaral na ito mas maintindihan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid kung ano yung ibig sabihin na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sinasabi sa Roma, ulitin ko na lang uli mga kapatid, no? Sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isipin nyo mga kapatid sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung gagawin nating literal, mamamatay naman talaga tayo. Bakit? Kasi nagkakasala tayo Hindi, ang tinutukoy dito mga kapatid, hindi yung mortal nating pagkabuhay sa mundong ito mga kapatid, kundi yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo yung spiritual, no? Spiritual na kamatayan. Bakit? Kasi nakikita niyo naman sa screen, di ba? Kasalanan, di ba? Nasa gitna siya, di ba? Diyos, kasalanan, tao. Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan sa Diyos, mga kapatid, ang tingin sa atin ng Diyos, Ama na nasa langit, patay. Hindi sa literal na patay tayo sa lupa, kundi patay tayo sa kanyang spiritual, mga kapatid. Ibig sabihin, ang ating espiritu ay patay sa paningin ng Diyos dahil gumagawa tayo ng kasalanan, dahil lumalayo tayo sa Diyos. Kasi kung halimbawa, mga kapatid, no, tinanggap mo si Kristo, nanalig ka sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, ando na yon. Walang perpektong tao na hindi nagkakasala sa mundong ito. Lahat makasalanan Sabi nga ni Apostol Pablo, ni isa, di ba? Walang di nagkasala, lahat makasalanan. Lahat nagkasala sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin lang dito mga kapatid. Ibig sabihin lang mga kapatid. Kung oras na gumagawa ka ng kasalanan sa paningin ng Diyos, yung espiritu mo kusang lumalayo, yun ang nagiging patay. Bakit? Kasi oras na gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos Bakit? Kasi nandun ka sa mundong makasalanan, na umaayon ka sa sanlibutan na paggawa ng kasalanan. Isipin nyo na lang yung mga anghel na tinapon dito sa lupa. Si Satanas, mga kapatid. Sa palagay nyo ba, sila ay literal na nabubuhay sa mundo? Hindi, espiritu sila mga kapatid Sila yung kalaban, no, na hindi natin nakikita ng ating mga normal ng ating mga mata mga kapatid. Hindi natin nakikita yan. So patay sila sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi banal sila dati mga kapatid. Ang mga anghel at si Satanas ay banal yung mga yan sa paningin ng Diyos noong panahon nandun sila sa langit. Pero mas sinunod nila ang kalayawan nila, mas sinunod nila ang kagustuhan nila na gumawa ng kasalanan. Kasi tandaan natin mga kapatid, sinasabi ko rito sa mga nakaraang live streaming ko, no, na ang tao ay binigyan din ng kalayaan. Ganon din ang anghel na pumipili kung ano ang susundin niya. Kung siya'y susunod sa kalooban ng Ama, mananatili sila sa langit. Mananatili sila sa langit mga kapatid. Pero kung susundin nila ang kanilang kalooban na sa kanilang sarili,
bilang isang anghel. Gagawa sila ng pagkakasala sa paningin ng Diyos. Di ba? Itatapon sila ngayon dito sa lupa. So dito, pagtapon, ang tanong minsan napapatanong din ako mga kapatid, no? Bakit dito sa lupa? Bakit dito sa earth na kung saan nilikha niya ng mabuti sa kanyang paningin? Sa tingin ko, bakit nga At napapatanong ako mga kapatid, bakit, no? Bakit dito sa lupa na itinapon si Satanas at ang kanyang mga kampon, no? Na kung saan, mga kapatid, namamalagi rin sila rito, katulad din nating mga tao. May dahilan, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, may dahilan na ang makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo kung bakit dito rin sila itinapon. Bakit hindi sa Mars? Diba? Hindi sa Pluto. Diba? Isipin nyo yung mga kapatid, diba? Bakit hindi sila ron? Bakit hindi sa buwan? Diba? Nilayon din po, mga kapatid, no? Sabaga, kahit isipin man natin o hindi, mga kapatid, nilayon din ng Ama na dito silang ilagay para malaman ng Ama na kung hanggang saan ang pananampalataya sa kabila ng maraming propeta na ang inahayag na mayroong Diyos na lumikha sa langit, sa sanlibutan ito, na dapat maniwala ang mga tao na mayroong Diyos. Kasi tandaan natin, mga kapatid, ganito lang yung kasimple, mga kapatid. Nung panahon, mga kapatid, nung panahon na nilikha ng Ama na nasa langit, si Adan at si Eva, mga kapatid, nung panahon na sa hardin pa sila, walang kasalanan ng tao. Okay? Bilang isang tao, wala siyang kasalanan, mga kapatid. Pero dahil nga tinukso siya ng masamang espiritu, ni Satanas o nung ahas na manunukso, doon pumasok ang kasalanan sa mag-asawa o doon kay Amang Adan at Inang Eva. Bagamat si Inang Eva ang unang nagkasala. Doon ibig sabihin, doon lumayo, no? Doon lumayo ang tao sa Diyos. Kasi tandaan nyo, kung iintindihin nyo yung Genesis, ang Diyos at ang tao ay magkasama. Tandaan nyo yan, mga kapatid, at naglalakad sa hardin ang Diyos. Di ba? Naglalakad sa hardin ang Diyos. Ibig sabihin, naroroon din. Pero bagamat halimbawa lang ganito, di ba? Halimbawa, si Amang Adan at si Inang Eva nasa luneta. Okay? Tapos yung makapangyarihang Diyos nandun nandun sa lugar ng SM Manila, di ba? Pinupuntahan niya ang dalawa para kausapin, di ba? Pero nung nagkasala na yung dalawa, si Amang Adan at si Inang Eva, pinaalis niya si hardin, di ba? Pinaalis niya. Makikita nyo dun, mga kapatid, sa Genesis, pinaalis ng Diyos ang dalawa. Di ba sabi niya, paalisin natin ng tao rito. Baka kumain sila ng buhay na yung prutas ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at baka hindi sila mamatay. O isipin niyo, mga kapatid. Isipin niyo, mga kapatid, di ba? Isipin niyo. Ibig sabihin, nasa isang lugar sila. Bagamat hindi magkasama lang si Amang Adan at si Inang Eva, at yung makapangyarihang Diyos, nandoon sila kung nasaan kung nasaan ang kapareho niyang sabihin natin ang paunsok. Tandaan natin, mga kapatid, bago palikhain ng Diyos Ama ang sanlibutan ito, ang mga hayop, ang mga tao, naroroon na yung anak. Tandaan natin, huwag natin kalalimutan, mga kapatid, naroroon na yung anak, no? Na sinabi niya, di ba, na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Isipin niyo yun, mga kapatid, di ba? Doon pa lang makikita mo na. So naroroon na yung anak, mga kapatid. Nag-i-exist na ang Panginoong Kristo bago palikhain ang sanlibutan ito.
So, nung panahon na nagkasala na si Amang Adan at si Inang Eva, pinaalis sila sa hardin. Diba? Ano sabi doon sa Genesis, mga kapatid, diba? Dumako sila kung saan sila nanggaling. Dito sa lupa, mga kapatid. Dito sa lupa. Kaya nilagay sila dito sa lupa. At naglagay ng dalawang anghel na merong nagbabagang espada. Nag-aapoy na espada na umiikot. Diba? Isipin nyo yun, mga kapatid. So, sa panahon na yun, mga kapatid, nagkaroon na ng kamatayan ang tao. Bakit? Kasi nga nahiwalay na sila, mga kapatid, sa Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Nahiwalay ang mga tao sa Diyos, kaya nagkaroon ng kamatayan. Bagamat, ang sabi nga, di ba, mga kapatid, no? Ang sabi nga, mga kapatid, ang sabi ng Ama na nasa langit na ilayo natin, no, ang mga tao sa puno nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Baka kumain sila ng bunga nito. Diba? At hindi sila mamatay. Isipin nyo yung mga kapatid. Kasi, pansinin nyo mga kapatid. Pansinin nyo mga kapatid. Kung halimbawa, ito'y halimbawa lang naman mga kapatid. Kung halimbawa, nung panahon na hindi sila tinukso ng ahas, sa palagay nyo ba, magkakaroon ng kasalanan ng tao sa paningin ng Diyos? Baka hanggang sa panahong ito, mga kapatid, andun pa rin sila sa hardin, kasama ng Diyos. Isipin nyo, di ba? Isipin natin, gawin natin, magbigay tayo ng imagination, mga kapatid. Di ba? Imaginein mo, dadami ba ang tao? Di ba hindi? Kasi hindi sila magkakaroon ng ng feeling sa isa't isa na sila'y hubad. Di ba? Nung kumain sila ng puno, ng bunga ng puno ng pinagbabawal ng Diyos, doon pa lang nila nalaman na sila'y hubad. Di ba? Sila'y hubad. At nung panahon ng pagkakain niya ni Inang Eva at inalok niya si Amang Adan ng pinagbabawal na bunga, doon pumasok yung kaisipan ng kahalayan, ng pakikipagtalik. Sino nagbigay sa kanya, mga kapatid? Yung ahas, mga kapatid. Si Satanas. Si Satanas ang nagbigay sa kanila ng kaisipang sexual. Bakit? Kasi yung kasi ang hinangad ni Satanas eh. Hinangad din ni Satanas na maling lang, no? Si Inang Eva at si Amang Adan, mga kapatid. Kasi alam niya, mga kapatid, alam niya ni Satanas ay magkakaroon siya ng pakinabang. At ito na nga, mga kapatid. Ito na nga. Hindi ko sinasabing ang pakinabang ni Satanas ay tayo mga tao. Hindi ko sinasabing gano'n. Sabaga, ang nangyari kasi ganito, mga kapatid. Nung nagkasala, mga kapatid, si Amang Adan at si Inang Eva, iniligay sila dito sa mundo. Sabaga, bumalik sila kung saan sila nanggaling, di ba? Dito sa lupa, tinaboy sila kung saan sila nanggaling, dito sila nilagay dito sa mundo. So, nung panahon na nag-rebelde na, no, si Satanas, mga kapatid, nung panahon na nag-rebelde na sa Diyos, dito na rin siya tinapon dito sa lupa, mga kapatid. So, mga kapatid, sa nagdaan ng panahon, nagkaroon na ng kamatayan ng tao kasi namatay nga si Amang Adan, di ba? At saka si Inang Eva. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ano ba yung sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain na pinagbabawal kong punong kahoy ng kanyang bunga kasi mamamatay kayo. Yun ang sinabi, di ba? Ng Diyos. Una kay Adan. Tapos nagbula si Inang Eva sa tagyang ni Adan, di ba? So, siyempre, sinabi na rin ni Adan, di ba? Na pwede nating lahat kainin dito, pero wag lang sa punong yun na pinagbabawal ng Diyos kasi mamamatay tayo.
Yan nga yung ginamit ni Satanas, di ba? Yung ahas. Di ba? Yan yung manunukso. Yan yung ginamit niya eh. Di ba? So tuloy mga kapatid. Okay, sa akin lang mga kapatid, kaya ako naisingit yung puntong ganun mga kapatid. Kasi ipinasok ko yung kasalanan ng tao. Doon, pinupunto ko ron mga kapatid, yung pagsuway ng tao sa Diyos. Yan ang nagdudulot ng kamatayan. Hindi mga kapatid hindi mortal na katawan hindi yung physical kundi yung spiritual. Ang pinupunto ko rito mga kapatid, kung patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, sa paningin ng Diyos, patay tayo. Tandaan natin yan mga kapatid. Sa paningin ng Diyos, patay tayo. Pero dadapwat, sabi nga rito, di ba? Dadapwat. Ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, manalig kay Kristo, sumunod tayo sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo at magpagabay tayo sa banal na Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, halimbawa ako, nananalig ko kay Kristo sa oras na ito, di ba? O ngayon, nananalig ko kay Kristo. Nagkakaroon ako ng maningning na liwanag ng buhay sa paningin ng Diyos. Kasi bakit? Kasi sumusunod ako sa kalooban niya na manalig tayo kay Kristo. Sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Yun yung sinasabing buhay na walang hanggan. Hindi literal mga kapatid spiritual ang tinutukoy ko mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggang spiritual sa pamagitan ng Panginoong Kristo. So tuloy mga kapatid, sa puso nito, sa puso ng tao mga kapatid ang kasalanan ay rebelyon o paglaban sa Diyos. Totoo naman, di ba? Kapag gumagawa ka ng kasalanan, kalaban ka ng Diyos eh. Alam mo nang masamang pumatay ng tao, bakit ginagawa mo pa rin? Di ba? Logic lang mga kapatid. Eh di kalaban ka ng Diyos. Kasi yan ang gusto ni Satanas eh. Na mapasama tayo sa paningin ng Diyos mga kapatid. Yan ang gawain nila. So tuloy, ang ating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos na ating manlilikha at nagpapanatili sa ating buhay. Isipin niyo mga kapatid So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating kasalanan ay naghihiwalay. Ito yung sinasabi ko mga kapatid kanina pa. Ang ating paggawa ng kasalanan ang siyang naghihiwalay sa atin sa paningin ng Diyos mga kapatid na ating manlilikha, ang makapangyarihang Diyos. At siya, mga kapatid, ang Diyos ang nagpapanatili sa ating buhay. Walang iba, mga kapatid. Walang iba. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Walang iba, mga kapatid. Siya lang ang tanging daan. Nakakalungkot maisipin, may mga ibang reliyon ayaw tanggapin yung daan ni Kristo. Ako ang katotohanan. Ang Panginoong Kristo ang nakakapagbigay ng katotohanan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo mga kapatid. At ang buhay sa pamagitan ng Panginoong Kristo na ating nilalakaran at sumusunod tayo sa katotohanan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kalooban ng Ama na nasa langit mga kapatid. Kaya sabi ko nga mga kapatid, wala tayong ibang pwedeng kilalaning tagapamagitan sa Diyos eh. Wala tayong ibang pwedeng kilalanin na makalalapit tayo sa kaharian ng Diyos eh. Sa harapan ng Diyos, kundi ang Panginoong Kristo lamang mga kapatid. So tuloy, ang Diyos ay kilala bilang ang dakilang ako nga. Ito mga kapatid si ako nga ay pinupunto rito mga kapatid. Ang nagsasalita rito mga kapatid, dito sa nagbigkas ng ako nga, mga kapatid. Basahin natin ng John 8:28 Sinabi rito mga kapatid ng Panginoong Kristo Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang, nagsasalta ako ayon sa tinuturo sa aking Ama. Yan ang lagi ko sinasabi mga kapatid Sa lahat ng pagtuturo ng Panginoong Kristo, nung panahon na nagkatawang tao siya,
nung narito sa lupa, wala sang ibang sinasabi mula sa kanyang sarili, kundi yung nagsugo sa kanya. Diba? Yun ang tinuturo sa kanya nung Ama na makapangyarihan sa lahat. Yun, diba? Ako'y si ako nga, diba? So tuloy mga kapatid. Tuloy natin mga kapatid. Ang buhay nasa Diyos. Ang buhay ay nasa Diyos. Kaya sa tuwing nagkakasala tayo ay nahihiwalay sa Diyos. Nahihiwalay tayo mula sa tunay na buhay. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay ay nasa Diyos. Siya lang pwede makapagbigay ng buhay na walang hanggan sa isang tao mga kapatid. Hindi ko sinasabi sa physical mga kapatid, ha. Spiritual pa rin to mga kapatid. Spiritual pa rin to mga kapatid. Tandaan natin, spiritual ang ating ang buhay ay nasa Diyos. Spiritual to mga kapatid. Ito yung tinutukoy ng Panginoong Kristo, yung buhay na walang hanggan. Matatamasa nyo lamang sa akin ang buhay na walang, sa pamagitan ko, ang buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit mga kapatid. Diba? Ano ba sabi ng mga kapatid? Ano ba sabi ng Panginoong Kristo patungkol dyan mga kapatid? Basahin natin mga kapatid. John 3:16. Ito yung pinaka-paborito ko mga kapatid. Diba? Paborito ko itong talata mga kapatid. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo mga kapatid, makalalapit na tayo sa Ama, magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama. Pero dahil sa paggawa natin ng kasalanan dito sa lupa, nahihiwalay tayo sa Diyos at sa pagkakaroon ng tunay na buhay. Yung buhay na walang hanggan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Kaya nga, hindi natin matatakasan ng kamatayan. Literal mga kapatid literal. Mamamatay at mamamatay tayo mga kapatid. Tandaan natin yan. Mamamatay at mamamatay tayo. At tiyak na mararanasan natin ito. Totoo naman, walang taong nabuhay ng 1,000 taon sa mundong ito. Lahat namatay. Ultimo mga apostol ay namatay. Pero bakit? Bakit sila namatay? Kasi namatay ang kanilang katawan lupa. Pero ang kanilang spiritual, magkakaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanilang buhay spiritual, tinutukoy ko mga kapatid, yung buhay spiritual. So tuloy mga kapatid, 3 puntos ang kinakailangan ipaliwanag patungkol sa isyong ito. Una, hindi nangangahulugan na magre-resulta agad-agad ang kasalanan sa pisikal na kamatayan. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Hindi agad sa pisikal, na magre-resulta agad ng kasalanan sa pisikal ng kamatayan. Sabaga, yung pisikal nito, hindi mga kapatid. Kahit gumagawa tayo ng kasalanan, mabubuhay pa rin tayo Hanggat hindi tumadating ang takda ng oras ng kamatayan mo patungkol sa pisikal mo. Ang pinapatungkol dito, spiritual mga kapatid. Spiritual. Tuloy natin mga kapatid. Hindi sa atin sinasabi ang Roma 6 na mamamatay tayo agad sa pisikal kung tayo magkakasala. Totoo naman. Sa halip, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Sa halip, ito ay tumutukoy sa spiritual na kamatayan. Itong sinasabi ko paulit-ulit mga kapatid. Kung patuloy tayo gumagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos at nilalabanan natin ang kalooban ng Ama na nasa langit, namamatay tayo sa paningin ng Diyos, hindi sa pisikal, kundi sa spiritual mga kapatid. Sa paningin ng Diyos, dahil makasalanan tayo, hindi tayo sumusunod sa kalooban niya, patay tayo sa spiritual. Ano ba sinasabi ng Panginoong Kristo mga kapatid? Mas maganda yung mag-ipon ka ng kayamanan sa langit kaysa dito sa lupa. May puntos doon, hindi lang literal yung mga kapatid Hindi lang yung literal doon. Hindi yung kayamanan ang tinutukoy doon mga kapatid.
ang gusto ng Panginoon sa Kristo. Puntahan nga natin mga kapatid. Puntahan natin. Tignan natin mga kapatid, no? Basahin natin mga kapatid. Mateo 6:24. Ito sinasabi mga kapatid. Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod o makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Tandaan natin mga kapatid, no? May kahulog, sapagkat mga kapatid, may dalawang ibig sabihin dito, okay? Yung unang ibig sabihin ng Panginoong Kristo rito, yung literal na kayamanan. 'Di ba? Mas marami naghahangad na maging mayaman sa mundong ito kaysa sa Diyos, na dapat natin sundin at sundin ang kanyang kalooban. Pero dito mga kapatid, tumutukoy din dito mga kapatid sa paggawa ng kasalanan. Mas maraming nag-iipon ng kayamanan sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, mas pinipili niya mga kapatid na gumawa ng makasalanan mas pinipili ng isang tao na gumawa ng imbis i-clarify ko lang mga kapatid. I-clarify ko lang. Halimbawa, may isang tao, okay? May isang tao. Mas ginusto niyang mag-ipon ng kayamanan sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. Imbis na sumunod sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang pinupunto ko mga kapatid, dito sa talatang sinasabi ng Panginoong Kristo, hahamakin yung isa at pakaiibigin yung ikalawa. Mas maigi na yung pakaibigin mo yung Diyos na makapangyarihang Ama, dahil siya ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaysa pag inibig mo yung kayamanan na makakapagbigay sa iyo ng kamatayan. Spiritual mga kapatid. Hindi ko sinasabing literal, kundi spiritual mga kapatid. Yan ang nais ng iparting sa atin ng Ama na nasa langit mga kapatid. So tuloy mga kapatid. Tuloy natin. Ikalawa, nang maranasan natin ang kaligtasan kay Kristo, iniligtas tayo mula sa espiritual na kamatayan at ipinagkalooban ng espiritual na buhay. Amen. Glory to God. Napakasarap isipin mga kapatid. Ito yung ginawa sa atin. 'Di ba sabi ko nga naman? 'Di ba? Sa John 3:16, 'di ba? Ang sarap isipin mga kapatid. Ang sarap isipin mga kapatid. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. 'Di ba? Sa sanlibutan ito. Kaya niya ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo mga kapatid, nagkaroon na tayo ng kaligtasan, nagkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Spiritual mga kapatid. Spiritual ang tinutukoy rito mga kapatid. Kaya nga sinabi nga rito mga kapatid, no? Upang ang sumasampalataya sa Kanya, ibig sabihin, kung sino mang sumasampalataya kay Panginoong Kristo, sa Panginoong Kristo, ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Spiritual ang tinutukoy dito mga kapatid, spiritual. So tuloy, iniligtas tayo mula sa espiritual na kamatayan at pinagkalooban ng espiritual na buhay. Ito yung kaya nga gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Diba? Sa sanlibutan ito. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. Isipin niyo mga kapatid ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa darating ng paghuhukom mga kapatid. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para upang sino mang sumampalataya sa kanyang anak
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasarap isipin nun, mga kapatid, di ba? Anak niya, mga kapatid, anak niya. O, alam natin makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Sa palagay nyo ba? Kung hindi niya pinadala ang kanyang anak, sa palagay nyo, aabot tayo sa panahon nating ito? Wala na, wipe out na to. Wala nang tao sa mundo. Wala na tong mundong ito. Ginunaw niya na ng panahon bago pa kung hindi niya pinababa ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. May posibilidad ng panahon na yon, ginunaw na to, mga kapatid, ng makapangyarihang Diyos. Kasi makasalanan ng tao eh. Makasalanan ng tao, mga kapatid, nung panahon na yon. Pero dahil sa pagmamahal niya sa ating mga tao, sa kanyang nilikha, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Para ano? Para hindi mabuhay sa kasalanan. Para hindi sa paningin ng Diyos ay puro patay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob ng walang bayad. Isipin nyo ito yung kaloob ng Diyos Ama na nasa atin sa ating mga tao. Walang bayad to. Sumumpalataya ka lang sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, diba? Datapwat, diba? Ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, ikatlo, kahit pa sa mga mananampalataya, nagre-resulta ang pagkakasala sa isang uri ng espiritual na kamatayan. Kahit ako, mga kapatid, ako mananampalataya ako kay Kristo, sa makapangyarihang Diyos Ama, sa banal na Espiritu Santo. Pero sabi ko, hindi ako perpekto, nagkakasala ako, mga kapatid. Walang taong hindi nagkakasala. Tandaan natin yan, mga kapatid. Walang taong hindi nagkakasala. Sa paningin ng Diyos, lahat ay makasalanan. Pero bakit kailangan natin tanggapin si Kristo sa buhay natin? Para makalapit tayo sa Ama sa pamagitan niya. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan niya. Kahit sa paningin ng Diyos, mga kapatid, makasalanan tayo, pwede pa rin tayo makalapit sa Ama. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Kasi habang lumalapit tayo sa Ama, habang sumusunod tayo sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo, nililinis niya ang ating puso, mga kapatid. Nililinis ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Nililinis niya ang ating puso. Kaya nga pinapanaging banal mga kapatid. Tandaan natin yung, mga kapatid, ang lahat ng nilikha ng Ama na nasa langit dito sa mundong ito may dahilan. Tandaan natin, wala sang nilikha na walang kabuluhan, kundi lahat may dahilan. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Kahit pa sa mga mananampalataya, di ba sabi ko nga, nagre-resulta ang pagkakasala sa isang uri ng espiritual na kamatayan. So tuloy, bagamat iniligtas na tayo sa ultimong kabayaran ng kasalanan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Hindi tayo ligtas sa mga natural na konsekwensya ng sirang relasyon. Ano ba? Konsensya ba to o konsekwensya? Oh, tama. Parang ano ba ito tawag dito? Yung lagi ko nababanggit to Tabaga, yun na yun. Basta yung konsekwensya ng sirang relasyon sa ating Ama. Sa tuwing magkakasala tayo, mararanasan natin ang mga sintomas na spiritual na kamatayan. Ano ba yung sintomas, mga kapatid, ng spiritual na kamatayan? Pagkabilasa. Okay? Pagkabalisa.
Ito ini, babasahin ko na rin naman dito eh. Kalungkutan. Yan yung ano mga kapatid eh. Pag sa tuwing nagkakasala tayo, lumalayo tayo sa Diyos, konting problema, didibdibin mo na eh. Nakakalimot tayo sa Diyos. Yan yung tinatawag mga kapatid, yung spiritual na kamatayan. Hindi ka nakakaalala sa Diyos. Pag patuloy kang gumagawa ng kasalanan at nagiging patay ka sa paningin ng Diyos, hindi ka nakakaalala sa Diyos. Bakit? Sino nangunguna sa iyo? Yung kalaban ng Diyos. Yung demonyo, si Satanas. Bakit nagkakaroon ng ng mga nagbibigti? 'Di ba? Na-share ko na rin 'to, 'di ba? Sa nakaraang mga live streaming ko. 'Di ba? Bakit may taong nagbibigti? Kasi mas pinapangunahan sila ng demonyo kaysa sa kanilang pananalig sa Diyos. Kung may pananalig ka sa Diyos, sa palagi mo magbibigti ka, 'di ba? Hindi. So ano ba yung mararanasan natin? Maaari tayong makaranas ng ng pag-uusig, ng budhi. Kalungkutan. Sa palagay ko, kalungkutan tong kahungkagatan na to eh. Sa palagay ko, kalungkutan, kalituhan, o pagkahiwalay sa Diyos. Yan yung sinasabi ko kanina pa mga kapatid. Kumikilos tayo gaya ng mga hindi mananampalataya sa halip na maging mga tuwirang anak ng Diyos. Totoo naman, di ba? Okay, sabi ko nga, bilang isang mananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, kung patuloy akong gumagawa ng pagkakasala, tatama rin ako mag-aral. Tatama rin ako mag-share ng salita ng Diyos. Mas gugustuhin ko na lang maghapon maglaro, maglaro, kumain, manood. Pero hindi. Nagbibigay ako ng oras para sa aking pag-share ng salita ng Diyos. Kasi yun naman ang kalooban ng Ama na nasa langit sa ating mga tao, mga kapatid eh. Share natin ang salita ng Diyos. Hindi dahil lagi tayong may pinagkakabalahan, kundi magbigay tayo ng oras. 20 minutes, 30 minutes, isang oras. Glory to God. At least, sa tuwing magsishare ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi lang yung espiritu mo nabubuhay, pati yung nakakabasa ng mga kaibigan mo doon sa pinupost mo, nagkakaroon din ng espiritong nagkakaroon din ng spiritual na knowledge sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang ating kasalanan, kahit bilang mga mananampalataya, ang nagdudulot ng sakit sa puso ng Diyos at pumipighati sa kanyang espiritu na nananahan sa atin. Ito'y makikita sa Efeso 4:30, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, ganito lang. Mananampalataya man to o hindi, mga kapatid, nasasaktan ng Diyos sa kanyang puso. Nasasaktan ng Ama na nasa langit sa tuwing tayo ay, lalo na sa mga, sabihin natin, pangkalahatan naman eh. Hindi lang naman sa mga mananampalataya, mga kapatid. Pero kasi sa tema na ito, sa mananampalataya ang tinutukoy niya. Pero sa akin, magbibigay ako ng opinion ko sa lahat, hindi lang sa mananampalataya, mga kapatid. Sabi ko nga, di ba, ang Diyos ay lagi nag-aantay sa ating mga tao na lumapit at bumalik. Nag-aantay lagi sa mga kapatid. Mananampalataya na naligaw o hindi man nananampalataya o gustong makakilala sa Diyos, lagi siya nag-iintay sa ating mga kapatid. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, na bumalik tayo sa Kanya sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At tandaan natin mga kapatid, napakalinaw, di ba? Napakalinaw. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, bagamat hindi pinuputol ng kasalanan ng ating relasyon sa Diyos, ang ating kasalanan na nagiging hadlang sa pagitan natin at ng Diyos. Totoo naman, mga kapatid. Diba? Totoo naman. Sapagkat mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos, okay,
mananatili yon sa paningin ng Diyos. Pero dahil nga sa paggawa ng kasalanan, yun ang nagiging hadlang para makalapit tayo sa Diyos ng tuluyan. Sa pamagitan nino? Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nakakalungkot mga kapatid Nakakalungkot na may ibang relihiyon na hindi, sabi ko nga paulit-ulit ko na lang na hindi nila matanggap si Kristo. Bakit? Ano kayang mali na makilala mo si Kristo ay isang anak ng Diyos at Diyos? Anong mali? Kasi lagi nilang pinupukol, isa lang ang Diyos may isang Diyos na makapangyarihan, may isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero wag natin kalimutan yung anak. Bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan ito, naroon na yung anak Bakit tinatanggihan mo? Ang linaw sinasabi sa Biblia, di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o yung kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya, di ba? Ang kalooban ng Ama, sumampalataya sa kanyang anak. Huwag tanggihan, kundi sumampalataya. Yan din ang nakakapaghiwalay sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Yung mga taong iba ang pananaw o pananampalataya na hinahadlangan ni Satanas, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero yan ang katotohanan, mga kapatid. Dahil iba ang pananampalataya nila, mga kapatid. Imbis na kumilala sila sa anak, ayaw nilang kilalanin yung anak. Alam niyo na yung tutukoy ko, mga kapatid. So tuloy, isipin natin ang relasyon sa pagitan ng isang anak at ang kanyang magulang. Kung susuway ang anak, nasisira ang relasyon niya sa kanyang magulang. Totoo naman, mga kapatid, di ba? Ito, gawin nating literal. Ito, naranasan ko to, mga kapatid. Danas ko to. Bagamat hindi sa akin, dahil sabi ko nga, di naman ako lumaki ng kasama ang magulang ko, aking ama't ina. So, di ko naranasan. Bagamat sila ay namayapa na, nasan man sila ngayon, dalahin ko pa rin ang kanilang spiritual na kalagayan kung nasan man sila ngayon. So, sa akin mga kaibigan na lang. Sa akin na lang mga kaibigan. Di ba? Ang isang pasaway na anak, di ba? Minsan sinasagot ang magulang Pero yung magulang, hindi niya maiwan-iwan ang pagiging magulang niya sa kanyang anak. Nananatili pa rin. Bakit? Kasi alam ng magulang niya na anak ko yan Ganon din naman tayo, mga kapatid. Sa makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit. Kahit anong gawa nating pagkakasala, mga kapatid, nag-aantay pa rin ang Ama na nasa langit na makalapit tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang anak. Sino ba yon? Ang Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Di ba? Maliban na lang sa may mga magulang talagang itinakwil nila ang kanilang anak. Yun, talagang walang pagmamahal sa anak ko kasi tinakwil mo Sarili mong anak, tinakwil mo Magkaiba naman ang tao at ang Diyos, mga kapatid. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At kaya nga, ganun na lang ang pag-ibig niya sa ating mga tao Diba? Kahit sobrang sama na natin, mga kapatid, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos na mailigtas ang sanlibutan ito sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. May dahilan May dahilan tandaan natin, mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit ginawa niya yun. Diba? Kababasa ko lang kanina, diba? Kababasa ko lang. Dahil sa pag-ibig. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Nakakalungkot man ngayon, sa panahon natin, yung nangyayari na hate crimes, Asian hate crimes sa Amerika, nawawalan na ng pagmamahal sa kapwa ang mga Amerikanong itim o putiman. Nawawalan sila ng pagmamahal sa kapwa. Nakakalimutan nila ang nangingibabaw sa mga taong yun, yung mga nananakit ng kapwa-tao, si Satanas, mga kapatid. Kasi kung merong yan Diyos, yung mga yan, hindi yan mananakit ng kapwa kasi may takot sa Diyos
Pero dahil nga demonyo ang nananalaytay sa kanila, ang nangingibabaw sa kanila, ganun na lamang silang manakit ng kapwa. Yan ang napapansin ko dyan, mga kapatid. Nawawalan na ng pag-ibig sa kapwa-tao na nilalang ng Diyos sa mundong ito. So tuloy, mga kapatid. Kasi napapanood ko sa mga balita kaya naisingit ko lang. So tuloy, mga kapatid. So sabi rito, iniibig pa rin ng magulang ang kanyang anak at patuloy na ang ikabubuti ang kanyang nasa kanyang puso. Totoo naman. Yan din sa ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Iniibig pa rin tayo ng Diyos sa kabila na nakakagawa tayo ng kasalanan. Iniibig pa rin tayo kasi nag-aantay pa rin siya manumbalik sa kanya. Nag-aantay pa rin siya. Pansinin niyo yung mga kapatid. So dadaanan natin yon. Sisingit ko lang. Pansinin niyo yung nagpakalayo-layo yung bunsong anak. Maganda yun, mga kapatid. So puntahan natin yung mamaya. Diretso natin to, mga kapatid. Diretsoin natin to. So, hindi tumigil ang bata sa pagiging anak sa kanyang magulang. Gayunman, maaaring makaranas ang bata ng mga konsekwensya. Gagets ko na to, pero naano ko lang sa English. Tuloy natin. Hindi pagtitiwala sa kanyang magulang, pagdidisiplina, pakiramdam ng pag-uusig ng budhi at ang mga katulad nito. Diba? Minsan ganyan tayo, mga kapatid, no? Ito yung mga kapatid, no? Yung nangyayari sa ating mga tao. Ito yung mga nangyayari sa ating mga tao. Na minsan sa paggawa natin ng kasalanan, nalalayo tayo sa paningin ng Diyos. Ngayon, kapag may dumating na mahigpit na pagsubok sa buhay natin, isang pagsubok na naranasan natin, nagkakaroon tayo ng sama ng loob sa Diyos. Yun ang minsan ang naiisip ng tao, mga kapatid. Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo? Samantala ikaw rin naman may gawa niyan. Diba? Ikaw rin naman may gawa niyan. Bakit mo isisisi sa Diyos? Yan ang mga kapatid. Yan ang problema sa tao, mga kapatid. Yan ang problema sa tao. Hinahayaan ng Diyos. Sige lang, anak. Gawin mo ang gusto mo. Hinayaan siya ng Diyos. Kasi mapagbigay ang Diyos, mapagmahal. Sige lang, anak. Sige lang. Gawin mo ang gusto mo. Hinayaan ka sa kaligayahan mo, lahat natamasa mo. Nung sinubok ka na, sisisihin mo pa yung Diyos. Samantalang ikaw ang lumalayo dahil sa paggawa mo ng kasalanan. Diba? So tuloy, mga kapatid, sa huli, muling manunumbalik ang relasyon, ngunit sa pangkalahatan, sakit ang unang mararanasan. Sakit sa kalooban, mga kapatid. Diba? Minsan, yun nga yung sama ng loob. Diba? Diba? Ganun yun, mga kapatid. Kahit naman sa literal na magulang natin, diba? Minsan, sumasama ang loob natin. Kasi sa aking karanasan ko na lang, diba? Ako, hindi naman sumama loob ko. Kapag pinakita ko lang, no, sa sarili ko na makukuha ko yung bagay na yun kahit hindi, kapag gito kasi pangyayari na yung mga kapatid. Share ko lang, no? Share ko lang. Bata pa naman ako nito. Siguro mga edad ko noon, mga 9, mga ganun, mga 8, 9, ganyan. Kasi panahon na yon, medyo buenas ang tatay ko kasi nagsasabong lagi nagsasabong. May isa akong kapatid. So kapatid ko sa ama, iba yung nanay niya, iba yung nanay ko. Okay. So sabi nung isa kong kapatid, pa, bili mo akong bike. Tapos nagpahabol ako, pa, ako Walkman. Yung bang, alam mo yon, yung Walkman, yung cassette tape, di ba? Tapos headset. Panahon ng panahon ng 90s. Oo, sige. Hindi umuo siya, di ba? Diba, dumating yung bike, yung Walkman hindi. Di ba?
Doon ako nagulat. Yung bike nandyan, pero yung Walkman wala. Nung tinanong ko tatay ko, wala tayong pera nak eh. Akala ko nung nagkapera na sa ulit, bibili niya ako ng Walkman. Hanggang sa, wala na. So, nagtampo ako. Andun yung pagtatampo bilang isang pisikal na katawan, ng kalooban, na nararamdaman bilang isang anak. Nagtampo ako kasi nga, bakit sa may bike ako yung hiningi ko, magkano lang Walkman, hindi na ibigay. Diba? Magkano yung bike ng panahon na yon? Diba? Kaya sinabi ko sa sarili ko noon, pagsusumikapan ko yung mga bagay na gusto ko. At yan din naman nasasaad sa Biblia. Diba? Araw-gabi na paghihirapan mo ang kakanin mo. So, pinaghirapan ko yun. Lahat naranasan ko. Sa buhay ko, mga kapatid, naranasan ko na although, syempre, yung tampo, yung sama ng loob, mawawala yun eh. Paglipas ng panahon, mga kapatid eh. Doon mo makikita yung pagmamahal ng Diyos Ama na nasa langit sa pamagitan ng kapangyarihan niya, mga kapatid. Isipin nyo glory to God. Diba? Kahit wala ako sa panahon na pagkakilala ng lubos sa Kanya, although pinaghirapan ko yun, pero kundi rin naman sa pamagitan niya, hindi ko matatamasa yun. Nagkaroon ako ng kotse, nagkaroon ako ng bike, lahat ng nararanasan na merong normal na sa normal na bata pa ako nung kasi, pero nakakapagtrabaho na ako nun. Nararanasan ko. So nagkaroon ako ng sariling bahay, nagkaroon ako ng sariling computer, lahat ng may gusto ko nakukuha ko. Bakit? Kasi pinaghihirapan ko. At ganoon din naman, mga kapatid, hindi ko rin naman pinadanas sa mga anak ko yung kung ano yung merong kapitbahay sila, wala sila, hindi, mga kapatid. Hindi sa nag-ano ako pero ayokong maranasan ng aking mga anak yung naranasan ko. Although minsan sumusobra rin, di ba? Minsan nasa ano rin talaga, pero sabi ko nga, sige lang, hangga't nandito ako, sige, kung ano yung gusto niyo ibibigay ko. So doon, di ba? Pinapakita lang sa atin, mga kapatid, na yung isang karanasan ng isang tao bilang sa akin na lang, isang karanasan bilang sa akin na kahit hindi ko man nakamit nung hinihingi ko sa ama ko dito sa lupa, ibinigay naman sa akin ng Ama na nasa langit yung nais ko. Diba? Yun na yun, mga kapatid, diba? Yun na yun eh. Pinaghirapan ko, pero sa kalooban niya, pinapasok niya ako sa isang kumpanya, diba? Tinanggap ako ng kumpanya dahil niloob ng Diyos yun eh. Niloob ng Diyos na makapag-abroad ako. Niloob ng Diyos yun, mga kapatid. Tandaan natin. Biblical yan. Biblical yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Naisingit ko lang. Tuloy. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Totoo naman, mga kapatid. Diba? Kung ang relasyon mo sa Diyos napakahigpit, no? Hindi ka basta-basta mahihiwalay. Hindi ka magkakaroon ng sama ng loob. Hindi ka magkakaroon ng kabilisaan, kalungkutan, pag-uusig sa budi. Hindi ka magkakaroon nun, mga kapatid. Kasi meron kang relasyon sa Diyos. Pero kapag nawalan ka ng relasyon sa Diyos, mararanasan mo yung mga bagay na hindi mo inaasahan, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, kung lalaban tayo sa Diyos at hindi tayo susunod sa Kanyang kalooban para sa ating buhay, nagre-rebelde tayo laban sa buhay. Totoo naman. Diba? Kung halimbawa, patuloy, yun na ngayon mga kapatid, no? Yung kanina rin sinasabi ko, no? Kung patuloy tayong hihiwalay sa Diyos, kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan sa Diyos, sa paningin ng Diyos, nagre-rebelde tayo. So, kinakalaban natin ng Diyos at inaayawan natin yung buhay na walang hanggan. At nagiging patay tayo sa paningin ng Diyos. Spiritual, hindi physical, mga kapatid, spiritual. At
Dahil dito, mararanasan natin ang kamatayang espiritual dahil sa pagkasira ng relasyon na nagre-resulta sa sakit at kalooban ang problema sa buhay. Yan, mga kapatid. Yan siya sabi ko. Diba? Kasi sabi ko nga, mga kapatid, hindi sa nag-aano ako, mga kapatid. Sabaga, tandaan natin, sa mundong ito, mga kapatid, sa mundong ito, dalawa lang naman ito nga yung sinasabi ko, mga kapatid, dalawa lang naman pagpipilian mo, tanggapin mo si Kristo o ayawan mo si Kristo. Bakit? Kasi pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, tinanggap mo yung nagsugo sa Kanya. Yung mga taong nagsasabing sila ay nananampalataya sa Diyos na makapangyarihang Ama na nasa langit, ayaw naman tanggapin si Kristo. Hindi yung amang makapangyarihan sa langit. Ibang ama yun na tinutukoy din ng Panginoon Kristo. Ang iyong ama ay si Satanas na inyong sinusunod. Yan ang pinapatungkol din ng Panginoon Kristo na nagkatawang tao sa mga Hudyong kumakalaban sa Kanya. Bakit? Kasi sa panahon niya, marami ring Hudyo na hindi tumanggap sa Kanya . Ayaw siya tanggapin na bilang anak ng Diyos at Diyos. Sipin nyo yung mga kapatid. At yan din ang dahilan kung bakit nagkatawan tao ang anak ng Diyos. Diba? Sabi ko nga, mga kapatid, pag malayo ka sa Diyos, may mga darating na problema na hindi mo makakaya, mga kapatid. Tandaan natin yan. Ako inaamin ko, mga kapatid, kahit na nagsishare ako, kahit na nagsishare ako ng salita ng Diyos, nakikita nyo, simple ako, minsan nakangiti, seryoso. May problema rin ako, mga kapatid. Nagkakaroon din ako ng problema. Pero dahil malapit tayo sa Diyos, lagi na lang natin nasa isip na, ano mong problema to? Alam kong hindi nyo to binigay, na hindi ko kaya. Samahan nyo ako, gabayan nyo ako, ano mong maging desisyon ko. Kapag lagi mo inilalapit sa Diyos yung mga pagsubok na nararanasan mo sa buhay mo. Dahil meron kang kinikilalang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, muling manunumbalik ang ating spiritual na buhay. Totoo naman, glory to God. Totoo naman yan, mga kapatid. Kung magbabalik ka sa Diyos, muling manunumbalik yung spiritual mo na buhay. Kasi magliliwanag ka sa paningin ng Diyos . Dahil, bakit, mga kapatid? Bakit sinabi nagliliwanag? Kasi sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Nagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Hindi dahil sa gumagawa ka ng kabutihan lamang. Hindi, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti ay pagsunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi ka na makakagawa. Sabi ng iba, paano may iba na walang kinikilalang Diyos pero gumagawa ng mabuti? Pakitang tao, mga kapatid. Tandaan natin yan. Pakitang tao. Nakakalungkot maisipin sa mundo natin, sa panahon natin, diba? Na tutulong ka pero kailangan mo pagmalaki pa. Ano sinasabi ng Panginoon Kristo, diba? Ano ba sinasabi ng Panginoon Kristo? Maglimos ka na walang ibang nakakaalam. Ultimo matalik mong kaibigan. Ano'y natin yan, mga kapatid. Gawan ko ng ano yan, ng topic. Gawan natin ng ano yan, ng content, pag-aaral. So tuloy, mga kapatid, tuloy. Ang pakikipag-isa natin sa Diyos ay muling pagkakaroon ng layunin sa buhay. Una, katwiran, kalayaan, lawak ng pagkaunawa, pagmamahal sa kapwa, pagsunod sa nakakatanda sa iyo, paggalang, lahat at iba pa. Kung meron kang kinikilalang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid. Ang sinasabi ng Ama sa talinghaga ng alibughang anak, ang pinakamainaw ng paglalarawan sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Basahin natin. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Luke 15, 24.
Tama, 24, no? Basahin natin mga kapatid. Basahin natin. Sapagkat namatay ng anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Isipin nyo mga kapatid, ha? Itong talinghaga na ito mga kapatid, ito yung sinasabi kong naghati sila, no, sa kayamanan ng kanyang ama. Kasi magkapatid to eh. Isang panganay, isang bunso. So mayaman ang kanyang angkan. Ang kanyang ama mayaman, no? So sinabi ng bunso, ikwento ko na lang, no? Total, nasa ano to eh. Nasa Biblia to mga kapatid. Shortcut ko na lang, no? Sa bagay yung pangyayari. Ikwento ko na lang yung pangyayari. So sa bagay mga kapatid, ang talinghaga na sinasabi ng Panginoong Kristo patungkol sa talatang ito mga kapatid, na nagsabi yung anak na ibigay mo ng parte ng aking yaman sa iyong kayamanan, sabi sa kanyang ama. Do hinati niya, no? Pinaghati niya, binigay ng ama doon sa bunsong anak yung dapat sa kanya. Sabihin natin 5 milyon, okay? 5 milyon ibinigay ng ama, yung 5 milyon doon sa bunso. Yung another na 5 milyon, dahil 10 milyon lang eh, yung another na 5 milyon doon sa panganay. So yung panganay na natili doon sa ama, hindi niya iniwan yung kanyang ama, ha? So yung bunso yung umalis. Nung pagkatanggap ng 5 milyon, umalis yung anak, yung bunsong anak. Nagpakasarap, uminom ng alak, babae, inom, sugal, sabong, lahat. Kasi may 5 milyon siya eh. Naubos yung pera niya. Umalis siya eh. Lumayas siya eh. Iniwan niya yung tatay niya tsaka ang kapatid niya eh. Naubos yung perang 5 milyon. So namasukan sa ngayon. Doon kung saan sa naroroon. Namasukan sa bilang sabihin natin trabahador o boy. So alam niyang mayaman siya, mga kapatid. Alam niyang mayaman ang kanyang ama. So isang araw napilitan sa mamasukan kasi naubos yung pera niya. So ano yung kinakain ng mga baboy? So, kasi nagpapakain siya ng baboy eh. Tapos ang pagkain niya, yung tira-tira ng kanyang amo. Sa isip-isip niya, sa bahay ng aking ama, ang sisarap ng kinakain. Ang sarap ng maraming alipin ng aking ama. Sabi niya ganun. Diba? Maraming alipin. Maraming trabahador ang aking ama. Pero ito ako, nandito. Naghihirap. Kinakain ko yung pagkain na hindi dapat. Parang ganun. Parang yun na nasa isip niya. Diba? So ano sabi niya mga kapatid? Ang sabi niya rito mga kapatid, basahin na lang natin mga kapatid. Basahin natin dito mga kapatid. Yung alibughong anak, no? Para mas maganda, no? Pasadahan ko na rin para mas maganda maintindihan natin mga kapatid. Sabi rito mga kapatid, no? Sa Luke 15:11 hanggang 24, no? Sabi rito mga kapatid, sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay mo na po ninyo ang aking mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay ng lahat di wastong pamumuhay. Sabaga, nilustay niya lahat, di ba? Sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya
sa isang mamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinupunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Di na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at nang ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't tapatakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinakamatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Isipin niyo mga kapatid Isipin niyo yung talinghaga na pinapatungkol dito ng Panginoong Kristo. Dito mga kapatid, ito yung isang kaluluwa. Ito gawin natin mga kapatid literal bilang ng isang magulang. Diba? Ito, ang talinghaga rito, pinapatungkol sa isang ama. Mapagmahal sa kanyang anak. Dito isipin nyo mga kapatid Ikukumpara ko sa buhay ko, isang beses lang ako humingi, hindi na ibigay. Diba? Pero hindi, sabi ko sumama loob ko, pero sabi ko sama na loob, nawawala yan Lalo na kapag nakakilala ka na sa Diyos. Diba? So, dito pinapakita lang dito mga kapatid. Bakit sinabi ng ama niya, sapagkat namatay ng anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Bakit? Bakit niya sinabi ganun mga kapatid? Kasi ang mga tao ay makasalanan. Gawin na natin spiritual to mga kapatid. Huwag na natin gawing literal. Gawin natin spiritual. Ang mga tao ay mga makasalanan. Pero ang nais ng ama ay manumbalik sa kanya. Ngunit muling nabuhay. Okay? Nagkaroon muli ng buhay. Nawala siya, ngunit nakakita, nakasumpong muli ng katotohanan. Sa pamagitan nino, sa pamagitan ng yan ang ang inaano ko lang dito mga kapatid. Nawala man tayo sa pananampalataya, namatay man tayo sa paningin ng Diyos, sa pananampalataya, pero kung manumbalik tayo sa Ama sa pamagitan ng kanyang anak, magkakaroon tayo muli ng buhay mga kapatid. Nawala man tayo ng daan, nakakita tayo ng tunay na daan sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At nasumpungan natin ang Panginoong Kristo sa pamagitan ng banal na salita. Yan ang nais ng Ama na nasa langit mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid. Dito pinapakita lang sa atin mga kapatid na ang tao ay isang makasalanan. Totoo yan. Legit yan mga kapatid. Pero sa pamagitan ng Panginoong Kristo mga kapatid, ibinigay sa atin ang kaloob ng buhay na walang hanggan ng Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Huwag nating isipin mga kapatid na porket na nagkakasala tayo, huwag natin isipin na hindi tayo patatawarin ng Diyos, patatawarin tayo. Pero siyempre, yung pagpapatawad, huwag nating ulit-ulitin, di ba? Sabaga, isang beses tumalikod ka sa Diyos, huwag mo nang gawin ulit tumalikod. Di ba? Kung nakakita ka na ng katotohanan, tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, huwag mo nang kalimutan, huwag mo talikuran.
Yung iba hindi, mga kapatid, di ba? Yung iba hindi. Hanggat gusto nilang gumawa ng kasalanan, patuloy silang gumagawa ng kasalanan. Tandaan natin, ang paggawa ng kasalanan, sabi ko nga, di ba, ang paggawa ng kasalanan, ang siyang nagpapahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Siya ang nagpapahiwalay sa Diyos, mga kapatid. Bakit di mo tanggapin si Kristo sa buhay mo, mga kapatid? Bakit hindi mo kilalanin si Kristo sa buhay mo bilang tagapagligtas, tagapamagitan, bilang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan? Tandaan natin, mga kapatid, isa lang ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Tandaan natin, literal. Isang beses lang tayo nabubuhay sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo, kumilala tayo sa Panginoon Kristo bilang isang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan, bilang makalalapit tayo sa Ama. Diba? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Diba? Hindi kayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan ang sinasabi ng Panginoon Kristo eh. Diba? Dahil sa kasalanan, mga kapatid, nahiwalay tayo sa Diyos. Yan naman ayan yung pinag-aaralan natin eh. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? May kabayaran ang kasalanan. Ano yun? Diba? Ito yung sinasabi natin kanina, mga kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kapag patay ang ating espiritual, mga kapatid, saan tayo mapupunta? Sa impyerno, mga kapatid. Sa impyerno. Pag patay ang espiritual mo, mga kapatid, kahit buhay ka sa physical, oras na matay ang physical mo at hindi ka nagsisi, hindi ka nanumbalik sa Diyos, sa impyerno ang kababagsakan mo, mga kapatid. Tandaan natin yan. So ngayon, mga kapatid, oras na manumbalik ka sa Diyos. Sino ba ang nagbayad sa atin ng kasalanan? Bakit siya isinilang sa mundong ito? Diba? Si Jesus ang umako sa parusa ng ating mga kasalanan. Diba? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ang Panginoon Kristo ay namatay dahil sa atin, mga kasalanan, mga kapatid. So dito pinapakita lang, mga kapatid, no, na nung namatay na si Kristo sa krus, nagkaroon na ba tayo ng buhay na walang hanggan? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung mananalig tayo sa Kanya, dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Pero dahil patuloy tayong gumagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos, namamatay ang ating spiritual. Hindi physical, yung spiritual. Imbis na makalapit tayo sa Diyos, tayo mismo ang lumalayo. Dahil ang humahadlang ang paggawa ng kasalanan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ang regalo ng Diyos sa ating buhay ay walang hanggang, buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Walang ibang tunay na kaligtasan ay na kay Kristo, mga kapatid. Walang hindi sa kay Pope, hindi sa ibang propeta na umusbong o lumabas, hindi sapagkat kay Kristo lamang, walang iba, mga kapatid. Kay Kristo lamang. Diba? Diba, sinabi ko na kanina, diba? John 3:16. Diba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Tanging si Jesus lamang ang daan at tagapagligtas na dapat natin tanggapin sa buhay natin. So dito, mga kapatid, kung
gusto mong tumanggap kay Kristo, nais kong idalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo na ipahayag mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Ako'y makasalanan. Katulad ko, makasalanan din ako. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan sa harap ng Diyos. Magsisi tayo sa ating mga gawang pagkakasala. Aminin mo lahat na wala kang kakayahan na bayaran ng iyong kasalanan kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, pinagsisihan mo lahat ng ginawa mong pagkakasala. Ipahayag mo sa iyong puso na mananampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Kristo at pumasok sa buhay mo bilang tagapagligtas, tagapamagitan, at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, ang iyong lingkod, sabi ko nga, hindi ako perpekto, hindi ako banal. Isa rin ako makasalanan sa paningin ng Diyos. Pero ito ang kalooban ng Ama. Sa kabila ng pagiging makasalanan ko, pilit kong ipinapahayag ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Huwag nating talikuran, huwag nating tanggihan. Sapagkat siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi tayo makalalapit sa Ama, kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Nawa, naintindihan at naunawaan natin mga kapatid, ang ating pag-aaral, ano ang ibig sabihin ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, habang naririto tayo sa lupa, pinibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Tanggapin natin ang Kanyang buktong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Para hindi sabaga yung kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan hindi mamuhay sa atin. Sabaga mga kapatid, huwag tayo mamuhay sa kasalanan, kundi mabuhay tayo sa buhay na walang hanggan. Spiritual ang tinutukoy ko, hindi physical mga kapatid, spiritual. So paano ka mabubuhay sa buhay na walang hanggan habang nasa physical ka? Yun ay pagsunod sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Para Para hindi ka maging patay sa paningin ng Diyos spiritually. So mga kapatid, hanggang sa muli, nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo sa pag-aaral nito. Sumubra tayo sa oras, pero glory to God. Maraming salamat po muli sa lahat ng sumusuporta at nakikinig sa pag-aaral nito. Hanggang sa muli mga kapatid, pasalamatan natin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu Santo sa nawat sa nawa. Hanggang sa muli mga kapatid, aking dalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo, pagpapalang pagkain spiritual o physical man at kaligtasan sa bawat isa. Ito'y aking hiningit, tinadalangin sa Ama, ang bawat isa ibigyan ng kaligtasan mula papawid, pandagat man o panlupa man. Ang lahat ito'y aking hiningit, tinadalangin sa inyo, mga kapatid, na buksan nyo ang iyong puso, buksan nyo ang iyong mga mata, ang iyong kaisipan, na nawa na sa pamagitan ng channel na ito may natututunan kayo pagdating sa mga salita ng Diyos. Aking dalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo na panghawakan ng iyong buhay, imulat ang iyong tunay na pananampalataya. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat po Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo, at sa inyo rin po mga kapatid, nawa pagpalantayan ng Ama na nasa langit. Siya nawat sa nawa.